Pagsapit ng gabi, nagsagawa si Rimuro ng isang prestihiyosong kainan upang salubungin at i-welcome ang mga maharlika at noble sa unang gabi ng Tempest Founder Festival. Nang magsimula ang kainan, bukod sa mga masasarap na putahing inihanda ni Shuna at Yoshida, ang tunay na bumida sa gabing ito ay ang isang malaking isda na hiniwa ni Hakero sa tamang sukat habang nasa ere upang gawing masasarap na sushi. Subalit nag-aalangan ng mga bisita na kumain ng hilaw na isda. Kaya naman, si Rimuro na ang unang umorder kay Hakero ng sushi at isinawsaw niya ito sa toyo upang ipakita kung paano ito kainin at kung gaano ito kasarap. Sumunod si Hinata at umorder ng walang wasabi dahil mas gusto niya ang simpleng lasa. Ngunit pagdating ni Yuki, pinaringgan niya si Hinata at sinabing dapat may wasabi ang kanyang o-orderin dahil hindi naman na siya bata. Gayunpaman, napag-usapan ng dalawa ang kawalan ng maayos na transportasyon para maihatid ang ganitong klaseng isda. Ngunit dahil sa plano ni Rimuro, mukhang siya ang mauunang kumita sa kalakalang ito. Samantala na engganyo na ring umorder sina Haring Gazel, Yum, at ang iba pang bisita, at sa kanila natuklasan na masarap pala ang sushi. Naalerto naman ang mga bantay nang biglang dumating ang isang malaking dragon at sakay umano daw nito si Emperor Elmisha. Subalit na natili lamang si Rimuro na kalmado. Upang maintindihan ni Rimuro ang kanilang pangamba, ipinaliwanag ni Gazel na ang Sorceress Dynasty of Talayon ay isang makapangyarihang bansang binubuo ng 13 kaharian at kapantay ng Dwargen sa lakas militar. Si Elmisha naman ay itinuturing na may dugong Diyos at isang makapangyarihang Heavenly Emperor, kaya maging si Gazel ay hindi maaaring basta-bastang magmataas sa harap niya. Ilang saglit lang ay dumating na si Elmisha para sa imbitasyon ni Rimuro. Ngunit nang bumati si Rimuro ay agad siyang nakaramdam ng mental block dahil sa matinding heroic aura nito, kaya naisip na lamang niyang mas mabuting kaibiganin ang babaeng ito kaysa gawing kaaway. Gayunpaman, lumapit si Elmisha at humiling kay Rimuro ng isang personal na pag-uusap sa ibang oras. Gayunpaman, nagbigay ng ulat si Meyer Mile kay Rimuro tungkol sa lagay ng kanilang festival. Bagamat bahagya siyang nangangamba dahil kakaunti pa lamang ang mga pamilyar na merchant na kanyang nakikita, kumpiyansa pa rin siyang madadagdagan ng mga dadalo pagsapit ng kinabukasan. Kaya naman, nagpaalam na muna siya dahil abala pa siya sa paghahanda para sa gaganaping tournament kinabukasan. Ilang sandali lamang ay dumating na rin sina Milim at ang dalawang dating Demon Lords habang makikita naman si Mary Abel sa isang tabi. Maya-maya, sinabi ni Milim kay Rimuro ang tungkol sa palusot niya kay Frey para sa kanilang sikretong ginagawang dungeon, subalit mukhang mabibisto pa ata sila ni Frey. Gayunpaman, lumapit si Frey kay Rimuro upang magpasalamat sa ipinagawang lungsod para sa kanila. Tinanong naman ni Rimuro kung mayroong bawal kainin ng mga harpy, gaya ng manok. Ngunit nang mabanggit niya ang manok, inisip ni Frey na ikinukumpara sila nito sa isang chicken joy. Dahil dito, agad nakaramdam ng matinding nerbiyos si Rimuro, habang napatawa naman si Carrion sa kanyang sinabi. Gayunpaman, agad na humingi ng tawad si Rimuro sa kanyang nasabi. Tinanggap naman ito ni Frey dahil alam niyang iginagalang sila ni Rimuro. Nagpasalamat pa nga siya dahil tinutulungan nito si Milim na maging mas mature. Ngunit hindi naman nakaligtas si Carrion sa kanyang pagtawa kanina, kaya agad itong napagbalingan ni Frey. Maya-maya ay inihanda na ni Shuna ang second course ng dinner ngayong gabi. Umaasa si Milim na mababago nito ang pananaw ni Midray tungkol sa mga makabagong putahing inihanda ni Shuna. Subalit, sinabi ni Midray kay Rimuro na ikinalulungkot niyang tinuturuan si Lady Milim na mga pagkaing masyadong maarte ang pagkakaluto dahil naniniwala siyang mas masarap pa rin ang mga sinaunang putahing natural lamang ang pagkakaluto. Para kay Midray, ang mga pagkaing nakahain ngayon ay isang paglapastangan sa pagkain, kaya lalo siyang nainis nang pati si Lady Milim ay nadadamay sa ganitong klaseng putahe. Ngunit natameme na lamang siya nang biglang magdabog si Shuna sa mesa. Ipinaliwanag ni Shuna na kung malalasahan lamang niya ang sopas, malalaman nitong ang bawat sangkap ay sumisimbolo sa pagkakaisa ng iba't ibang lahi. Kaya naman, ang sopas na ito ay inspirasyon ng mabuting hangarin ni Rimuro. Nasarapan naman si Midray nang matikman niya ang sopas. Dagdag pa ni Shuna, ang bawat sangkap nito ay nagpapakumbaba upang mabuo ang isang ganap na panlasa. Dahil dito, lalo siyang bumilib nang malaman niyang ang sopas na ito ang bagong sumisimbolong pagkain ng bansa ni Milim. Subalit, ipinaalala ni Shuna na hindi lamang iisang klase ang mga pagkaing nakahain dahil ang ilan sa mga ito ay nagmula pa sa mga pagkaing ipinagmamalaki ng bawat bansa. Ang nais iparating ng mga pagkaing ito ay ang ganap na pagtutulungan ng bawat bansa, mapadiplomasya man o kalakalan.
Kaya't ang lahat ay nag-enjoy sa lahat ng masasarap na pagkaing inihanda, habang si Rimuro ay naging proud sa husay ng kapatid ni Benem Aro. Kinabukasan, nagbigay naman si Rimuro ng isang talumpati para sa lahat ng panauhin. Ipinalam niya na wala siyang balak maging kaaway ng mga tao at nais niyang bumuo ng isang bansang kung saan ang mga tao at halimaw ay maaaring mamuhay ng may pagkakaisa. Aminado rin siyang may mga nagdududa pa sa kanya at naiintindihan niya iyon, ngunit para kay Rimuro, ang tiwala ay hindi nakukuha sa isang araw at kailangan itong unti-unting mabuo sa pamamagitan ng kanilang samahan. Hiniling din niya sa mga maharlikang naroon na ikwento sa kanilang mga kababayan ang lahat ng kanilang makikita sa Tempest. Wala raw siyang balak makipagdigma sa mga bansang ayaw makipag-ugnayan sa kanila, ngunit hindi rin sila magpapasindak kung susubukan silang tratuhin ng hindi pantay o lipulin dahil lamang sa pagiging mga halimaw nila. Gayunpaman inimbitahan naman niya ang mga merchant, adventurer, at ordinaryong mamamayan na isaalang-alang ang pagtatrabaho o paninirahan sa Tempest. Nangako siyang igagalang ang kanilang kalayaan, basta handa rin silang panagutan ng kanilang mga salita at ginagawa. Sa huli, sinabi ni Rimuro na ang Tempest Founders Festival ay simula pa lamang ng marami pang plano ng kanilang bansa at hiniling niyang masiyahan ang lahat sa pagdiriwang. Matapos ang talumpati, nahimatay si Tis sa pagkabigla ng malamang isa palang hari si Rimuro ng isang bansa. Kaya naman, nagpresenta si Hinata na siya na lamang ang magbantay sa mga bata. Ngunit agad namang nasampulan si Ken matapos nitong asaring mahina si Hinata. Namangha naman ng mga bata nang malaman nilang naging estudyante rin ito ni Shizo at siya rin pala ang kapitan ng mga Crusader, kaya lalo silang nasabik na makasama siya. Maya-maya ay ginanap na ang music opera ng Tempest. Naalala ni Rimuro si Tak, ang batang elf na minsang nalungkot dahil hindi siya makatulong sa mga trabaho sa konstruksyon. Ngunit kitang-kita niya ngayon kung gaano ito kasaya nang matagpuan nito ang trabahong tunay na para sa kanya. Dahil sa musical directing ni Tak, sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsanib ang tinig ng mga tao at mga halimaw sa iisang awitin. Sumunod namang nagtanghal sina Shian at Shuna na wala palang kaalam-alam si Rimuro. Kitang-kita kung gaano kagaling ang dalawa sa pagtugtog ng kanilang mga instrumento, kaya naman nakapagbigay sila ng isang napakagandang pagtatanghal. Matapos nito, si Luminous pa nga ang unang pumalakpak habang napagtanto ni Rimuro na sa pamamagitan ng musika at sining, nagkakaisa ang bawat isa sa iisang uri ng obra. Matapos ang opera, dinalaw naman ni Rimuro ang science exhibition ni Vesta. Ngunit dahil kapansin-pansing nababagot na ang mga tao, agad na sinabi ni Gabiro na kaya nilang ibalik sa dati ang isang putol na espada gamit ang kanilang healing potion. Siyempre, tila hindi ito kapanipaniwala dahil isa lamang bagay ang espada at wala itong buhay o kamalayan. Ngunit biglang naalala ni Rimuro ang sinabi ni Kaijin na ang mga sandata ay maaari ring magkaroon ng sariling kalooban. Nang lagyan na ni Vesta ang putol na espada, makikitang naayos ito gamit ang healing potion. Ipinaliwanag naman ni Vesta na umeepekto lamang ito sa mga sandata o armor na may bond na, o madalas nang gamitin ng kanilang may-ari. Ipinaliwanag naman ni Vesta at Gabiro ang tunay na pagkakaiba ng Hippocot herbs at ordinaryong damo. Nang suriin nila ang estruktura ng halaman, nadiskubre nilang magkapareho lamang ang Hippocot herb na natanggalan ng Magicule at isang karaniwang damo. Ibig sabihin, walang espesyal na halamang Hippocot herb sa simula pa lang. Ang mga ito ay ordinaryong damo lamang na nagmumutate dahil sa impluwensya ng mataas na konsentrasyon ng Magicule. Sa huli, nalaman nilang ang mga halaman at maging ang mga mineral na bato ay nagbabago dahil sa matagal na pagkaka-expose sa mataas na konsentrasyon ng Magicule, halimbawa na lang sa kuwebang pinagkulungan ni Veldora. Gayunpaman, hanggang ngayon ay patuloy pa rin nilang pinag-aaralan ang tunay na katangian at buong misteryo ng Magicule. Kinahapunan, humingi si Luminous ng pribadong pagpupulong kay Rimuro dahil hindi siya kontento sa kanilang non-aggression treaty. Nais niyang magkaroon sila ng cultural exchange matapos siyang mamangha sa pagtatanghal ng Tempest Orchestra. Dahil dito, natuwa si Rimuro. Nadagdagan pa ang interes ni Luminous sa mga scientific discovery ng Tempest, kaya nais niyang magpadala ng ilan sa kanyang mga tauhang interesado sa ganitong larangan. Bilang kapalit, ibibigay ni Luminous kay Rimuro ang kanyang sacred skill na Faith and Grace, isang kapangyarihang magpapahintulot sa mga tapat kay Rimuro na magamit ang bahagi ng kanyang kapangyarihan. Nang may pagkaloob na ito ni Luminous, binalaan naman niya si Rimuro na may dalawa sa kanyang inimbitahan ang may kaina-hinalang intensyon. Bagamat may ideya na si Rimuro kung sino ang mga ito, pinaalalahanan siya ni Luminous na manatiling alerto at ingatan ang magandang reputasyon ng Octagram.
Kinagabihan, muling nagkaroon ng salo-salo ang mga Otherworlder. Isa sa mga nagustuhan ni Hinata ay ang yakisoba, lingid sa kanyang kaalaman na si Veldora pala ang nagluto nito. Napunta naman ang kanilang usapan sa mga mahahalagang scientific discovery ng Tempest, kaya lalo silang humanga kay Rimuro. Ngunit sinabi nitong ngayon lamang din niya nalaman ng mga ito at sina Vesta talaga ang naghirap sa pananaliksik. Maya-maya iniulat ni Mile ang problema nila pagdating sa pera dahil may ilang tradesmen na gold coins ang hinihinging kabayaran. Nilinaw naman niyang wala silang problema sa pondo dahil hindi pa nila kino-convert ang mga asset na nakuha kay Clayman. Masyado ring mataas ang halaga ng Stellar na galing sa Falmouth kaya nahihirapan silang gamitin ito sa maliliit o personal na transaksyon. Sinabi ni Mile na ang mga merchant na ito ang siyang tinutukoy niyang kamakailan lamang niyang nakita. Kaya naman, napagtanto ni Rimuro na dahil lumalakas na ang economic power ng kanilang mga bansa, may mga taong pipiliing sirain ang kanilang reputasyon. Ipinaliwanag ni Mile na hindi makikibagay ang mga merchant na ito sa sistema ng Tempest dahil ang tanging currency na kinikilala nila ay ang gold coins na ipinatupad ng Council of the West na ginagamit din sa Dwargen. Halatang may mga taong sadyang nagplano nito upang sirain ang kanilang reputasyon, subalit, para kay Xian, malaking kawalan ito para sa mga taong nasa likod ng plano, sapagkat mas malaki na ngayon ang kanilang alyansa pagdating sa economic power at political influence. Gayunpaman agad na inalam ni Rimuro kay Mile na 2 araw na lamang ang ibinigay ng mga merchant bilang due date para sa kanilang kabayaran. Iminungkahi ni Rimuro na magbayad na lamang sila gamit ang gold bars, ngunit mariin itong tinutulan ni Mile. Sapagkat bababa ang tingin sa kanilang ng mga negosyante at aasa ang mga ito na madali nilang mapapaikot ang Tempest sa mga kasunduang sila lagi ang mas nakakalamang. Sa huli, sinabi ni Rimuro na sila ang dapat masunod dahil bansa nila ang Tempest. Bagamat nag-aalala si Mile sa ikanikilos ni Rimuro, ramdam niyang may plano ang Demon Lord. Kaya naman, wala siyang magawa kundi magtiwala rito, lalo na't mahaba pa ang kanilang festival at marami pang mangyayari sa mga susunod na araw. Kinabukasan, isinagawa na ang Tempest Battle Tournament. Inanunsyo ni Sokka na ang sino mang mananalo sa paligsahan ay siyang kukumpleto sa Big Four ng Tempest. Ang Big Four ay kinabibilangan nina Venom Arrow, Diablo, at Xian. Sa katunayan, kahapon lamang inimbento ni Rimuro ang posisyong ito upang maiwasang sila na lamang ang mananalo sa paligsahan. Idinagdag ni Rimuro na ang sino mang makakapagpalabas ng tunay na lakas ni Masayuki at mananalo sa tournament ang siyang kukumpleto sa Big Four. Gayunpaman, inanunsyo na ni Sokka ang 8 kalahok na maglalaban sa preliminary round. Ang unang tinawag ay ang pinakasikat sa lahat, walang iba kundi ang Lightspeed hero na si Masayuki, kaya naman napuno ng hiyawan ang buong stadium. Iniulat ni Sawi kay Rimuro na hindi pa rin niya malaman ang tunay na lakas ni Masayuki, lalo na dahil sa susunod na kalahok na si Jinrai. Ayon sa kanyang investigasyon, madalas umanong si Jinrai mismo ang nagpapabagsak sa mga kalaban upang manalo si Masayuki nang hindi man lang gumagamit ng espada. Samantala, ang ikatlong kalahok ay si Gaia, habang ang ika-4 at ika-5 kalahok ay ang mortal na magkaribal na sina Boyex at Equex, na siya ring pinangalanan ni Rimuro upang maging mga boss sa dungeon. Ang pang-6 namang kalahok ay si Lion Mask, at kahit nakamaskara ito ay nakilala pa din ito ni Rimuro bilang si Carrion. Napagtanto ni Rimuro na si Carrion ang ipinadalang kinatawan ni Milem para sa paligsahang ito. Sumunod namang binanggit ni Sokka ay si Gobta, na ayon sa kanya ay halos malapit na sa lakas ng Big Four, habang wala pang ang kaalam-alam si Gobta kung sino ang nagsali sa kanya dito. At para naman sa ika-8 kalahok, naroon ang Guardian Angel ng Tempest na si Geld. Ngayong kumpleto na ang mga kalahok, nagbigay muna si Rimuro ng maikling speech para sa mga sasabak sa paligsahan. Matapos nito ay nagbunutan na sila upang malaman kung sino ang kanilang magiging katapat. Nagkataon namang si Jinrai ang nabunot ni Masayuki, kaya napaisip si Rimuro kung may kakayahan ba itong manipulahin ang kapalaran. Para sa unang laban, sina Boyex at Equex ang unang maghaharap. Matapos ang mahabang panahon, ngayon lamang muling maglalaban ang magkaribal na may nakataya ng kanilang dangal. Wala ring pag-aalinlangan ng dalawa sa pagpapakawala ng kanilang opensa dahil taglay na nila ngayon ang regeneration na ipinagkaloob ni Rimuro. Kaya naman, kahit anong pinsala ang matamo nila, tila wala silang pakialam. Sa huli, nahuli ni Boyex si Equex at ginamitan ng Lightning Horn na siyang tuluyang nagtapos sa laban. Dahil dito, si Boyex ang nagwagi habang ang mga sugat ng 2 kalahok ay agad namang gumaling matapos ang laban.
Samantala, agad namang nagwagi si Masayuki matapos automatikong sumuko si Jinrai sa laban. Para sa ikatlong laban, sina Gobta at Gaia ang maghaharap, ngunit bigla na lamang hinamon ni Gaia si Rimuro dahil kampante itong siya ang magwawagi sa tournament. Dahil dito, agad na uminit ang dugo ni Diablo. Nang magsimula ang laban, agresibong umatake si Gaia dahil minamaliit niya si Gobta. Ngunit nagulat siya nang mas alag ni Gobta ang kanyang atake kahit patuloy lamang itong tumatakbo palayo sa kanya. Nang makitang may tsansa siyang manalo, manotivate siya ni Rimuro sa pamamagitan ng pangakong ibibigay ang pinakabagong fishing rod kung magiging kampiyon ito sa tournament. Dahil dito, agad na sinama ni Gobta si Ranga na siyang nagpatalsik kay Gaia sa ring at nagbigay ng tagumpay kay Gobta. Sumunod namang maghaharap sina Lion Mask at Geld. Sa umpisa pa lamang ay malalakas na suntok na ang pinakawalan ng dalawang magkatunggali, kaya naman natuwa ang lahat ng manunood. Napilitan tuloy ilabas ni Lion Mask ang tunay niyang kapangyarihan dahil tila nagpipigil si Geld at nais nitong malaman kung sino talaga ang nasa likod ng maskara. Kaya naman, pinakawalan ni Lion Mask ang kanyang Lion Cannon Fist na tuluyang bumagsak sa depensa ni Geld at humantong sa kanyang pagkatalo. Gayunpaman, kahit na nabigo si Geld, humanga si Lion Mask dahil nagawa pa rin itong manatiling nakatayo sa kabila ng matinding pinsalang natamo nito. Pagsapit ng hapon, ginanap na ang semifinals kung saan maghaharap sina Boyex at Masayuki. Ngunit biglang nagsalita si Masayuki at iminungkahing ipagpatuloy na lamang nila ang kanilang laban sa dungeon dahil isa sa kanila ay pagod na matapos ang mga naunang laban. Para sa kanya, mas makatarungang magharap sila kapag pareho nang silang nasa maayos na kondisyon. Nang marinig ito, naisip ni Boyex na may punto nga si Masayuki, kaya nagpa siya na lamang itong sumuko sa laban. Dahil dito, muling nagwagi si Masayuki. Samantala, nadismaya naman si Rimuro dahil walang katuturan ang kanilang paghaharap, kaya napaisip siyang baka epekto na ito ng hero at karisma ni Masayuki. Para sa huling laban ngayong araw, maghaharap naman sina Lion Mask at Gobta. Upang muling ibigay ni Gobta ang kanyang makakaya, ipinaalala ni Rimuro ang pangako niyang fishing rod. Kaya naman, nang magsimula ang laban ay agresibong lumaban si Gobta. Subalit, nahiwalay siya kay Ranga nang sinimulang umatake ni Lion Mask gamit ang mga kuko nito. Nagawa ni Lion Mask na maalis si Ranga sa ring, ngunit agad naman itong muling nasama ni Gobta. Nagawa pa ni Ranga na tamaan ang maskara ni Lion Mask, kaya agad nitong tinakpan ang mukha upang hindi makilala. Sinamantala naman ito ni Gobta upang umatake, kaya puro depensa na lamang ang nagawa ni Lion Mask. Dahil dito, wala nang nagawa si Carrion kundi sumuko, kaya si Gobta ang tinanghal na panalo sa laban. Kaya't kinabukasan malalaman kung sino ang tatanghaling kampyon kina Masayuki at Gobta. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.